Attorney Benjamin, meron pa po ba, ilan pa po yung total ng witnesses na ihaharap ninyo? At kung meron na lang 11 days for Article 4, tayo po ba'y susobra sa 11 days or dapat sundin na hanggang dun lang po yung pagtalakay dito sa Article 4 ng impeachment? Well, based dun sa aming pre-trial brief, no, merong 8 identified witnesses plus 2 reserved witnesses, so 10 ho in total. But tingin namin, no, marami namang mga testigo na aming linista na baka hindi na namin kailangang iupo, no? For example, yung mga ibang testigo na ang purpose nila is prove dapat yung point na authentic yung video, no, dahil maliwanag naman na yan sa putol ngayon, pati ang depensa inamin na yung bagay na yan. So pwede na namin hindi upo yung mga witness na yan. So naniniwala kami na sapat na yung binigay ho sa amin na 11 days, no. Maaari ding baka hindi na ho yan maubos. So hindi naman ho tayo mahuhuli sa schedule. Oo. I don't know kung okay lang pong sagutin nyo to kasi baka maka-apekto sa inyo pong strategy. Kung mapapansin natin, dun sa unang 2 witness po na inyong hinarap, ang pag-cross-examine ng defense, lagi nakatuon doon sa technicalities ng mga documents, process, and all that. Kung sa mga susunod po na witnesses na ihaharap ninyo, sinasabi nyo ngayon na baka meron ng mga hindi. May posibilidad ba na yung mga government agencies ngayon or government staff na nakalista dyan, po pwedeng wag na maisama at doon na kayo sa talagang magpapatunay na yung may grave threat na nagawa po si VP Sara? Napag-uusapan po ba yun sa ngayon? Possible naman ho, but ang mga nakalist ho kasi namin at witnesses, hindi naman ho sila puro mga public employees. Ano? Meron ho, for example, yung mga members of the media, meron din ho nakalista din na psychiatrist, pati ho yung and the other witnesses po, no? But regardless kung ano ho sila, public employee or not, ang ginagawa ho namin, bawat pagkatapos namin mag-upo ng witness, nagkakaroon ho kami ng assessment, no, para suriin ano na yung mga importanteng mga bagay na natalakay na ng mga witnesses namin at ano pa yung hindi pa. So nagkakaroon ho ng adjustment yan. Kapag nakita namin natalakay na itong mga importanteng bagay na to at ito din naman ang magiging laman ng testimonya ng ibang witness, hindi na ho namin yung papatawagin para hindi na humaba pa unnecessarily itong paglilitis na to. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.